10 milyong pisong pabuyang alok sa makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy ayon sa DILG. At kaugnay niyan at iba pang issue, kausapin natin ang kanyang abogado, si Attorney Ferdinand Topacio. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa Sir Rafi Tima at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa at salamat po sa pagkakataong ito. Opo, meron na po bang reaksyon si Pastor Apollo Kibuloy sa pagpatong ng 10 milyong pisong bounty sa kanyang ulo? Hindi ko pa siya nakakausap lately pero asaganang akin lang po bilang kanyang abogado. Bagamat talaga naman pong may karapatan at may kapangyarihan ang ating kapulisan at ang ating DILG na magpataw ng mga pabuya sa mga taong subject ng warrant of arrest, ito lang pong pabuya kay Pastor Kibuloy, may mga question lang po kami. At ang pangunahin po rito ay bakit pribadong pondo ang ginagamit. Anyari dun sa intelligence funds na at talaga namang pinaglalaanan at pinagpupuhunan ng pabuya para sa mga ganitong rewards. Pangalawa, bakit ayaw sabihin ni Secretary Abalos kung sino po mga pribadong taong ito para malaman natin at makilapis natin ang kanilang motibo kung bakit itong si Pastor Kibuloy ay binibigyan nila ng napakalaking pabuya. Alam niyo po, nasa konstitusyon po yan, Sir Rafi, the people should have access to information on matters of public concern. Ito po isang public concern sapagkat ito'y pabuya para sa ito po ay sa function ng kapulisan na mag-enforce ng mga warrants kasi parang irregular data ang pagpapagawa. Sa ilalim po ba ng batas, Attorney? Napakalaki ng pabuya kay Pastor Kibuloy kontra sa mga ibakasan o violence. Opo. Attorney? Opo, yes sir. Meron ho bang sa ilalim po ng batas, violation ho ba yung pagkuha ng pondo sa private individual para sa mga ganitong bounty? Alam niyo po, kaya questionable po yan ay sapagkat the enforcement of a warrant is a public function that should be funded mula sa pondo ng gobyerno. Ngayon po, kung may pribadong tao na nagdodonate, kailangan mong malaman kung bakit sapagkat to a lesser or greater extent, nakaka-influence po ang mga pribado ngayon, ang mga private persons sa pagpapatupad ng functions ng government which is ang huli ng mga tao. Ito ho ba'y... Kung susuriin niyo po sa Rafi yung mga amount ng mga binibigay na pabuya sa mga ibang mga subject ng warrant na charge ng rape, murder, even terrorism. Hindi po ganyang kalaki. Last May lang po ang pinaghati-hatian lamang pong pabuya ng 11 informante ng pamahalaan ay 1.9 million lang. That is an average of around 190,000 per person. Bakit biglang 10 million ditong kay Pastor Kibuloy? Attorney, and violative of the Equal Protection Clause of the Constitution. Attorney, formal niyo po bang kukwestiyonin itong pagbibigay ng 10 milyong pabuya laban sa inyong kliyente? Sa amin po, alam nyo, kapwa naman natin abogado si Secretary Abalos at alam naman niya ang batas, alam din naman niya yung Code of Ethics ng public official tungkol sa mga ganyang pagtanggap ng mga public, ng mga private funds, mga donations by reason of his office, siguro naman makikita niya. Maybe he will see the error of his ways at ibawiin niya yan. At na lang sa pondo ng gobyerno, ilagay sa lugar yung amount. Kasi alam niyo po, yung isang miyembro ng terroristang CPP-NPA, terrorist group yan, designated. 1.3 million lamang ang pabuya. Kaya gustong ibagsak ang gobyerno sa pamamagitan ng karakasan. Ang mga charges naman po ni Pastor Kibuloy, wala naman pong violent crimes. In any case, discriminatory po yan. Opo. Yan ang argument. Opo, Attorney, for the record, nandito po. Personal information, the best person to be able to answer that ay ang ating Department of Justice po sapagkat nasa kanila po, nasa ilalim nila yung Bureau of Immigration. Yun po ang nagmo-monitor ng labas-pasok ng mga Pilipino at mga ibang banyaga dito sa ating bansa. So, sila po siguro makakasagot po niyan, Sir Rafi. Opo, samantalahin na po namin yung pagkakataon. Mapunta naman tayo sa isa niyo pang kliyente na sa dating Congressman Arnie Teves. Ano na pong status ng kanyang extradition case? At I understand meron kayong appeal? Opo, sa ilalim po kasi ng rules of procedure ng bansang Timor-Leste, mula po doon sa petsa na
nalaman nyo yung desisyon, ay mayroon kayong 30 days, 30 araw para maghain ng apela. So, ayon po sa mga abogado sa Timor-Leste, yun pong panahon yun ay matatapos sa July 29, yung 30 days. So, sila naman po yung mga practitioners sa Timor-Leste. Ako naman po ay parang kumbaga sa pelikula, supporting actor lang dito. Sila yung mga bida dyan. Pagdating sa Timor-Leste, bibigyan ano po natin yan, ipagbibigay alam po natin sa ating local media kung meron na pong naapila at kung makakakuha po tayo ng kopya, ipapamahagi po natin yan sa ating mga kaibigan sa media sa Sir Rafi. Okay. Abangan po natin itong dalawang malaking high-profile case na ito. Maraming salamat po sa inyo sa oras na binahagi niyo po Thank sa you very much, Balitang Sir Hali. Rafi. Mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Si Attorney Ferdinand Topacio. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.